Katanungan: bakit marami pa rin kumakalaban kay Pangulong Bongbong Marcos sa kabila ng kanyang mga magagandang nagawa sa ating bansang Pilipinas? May sagot ka ba, kapatid? Maraming dahilan kung bakit may mga patuloy na kumakalaban pa rin kay Pangulong Bongbong Marcos kahit na may mga magagandang nagawa ang kanyang administrasyon. Narito ang ilan sa mga dahilan kung bakit marami pa rin sa ating mga kababayang Pilipino ang bulag sa katotohanan at pilit na nagpapadala sa bugso ng mga kalaban. Lahat ng yan ay dito mo lang malalaman sa channel na ito. Number 1. Controversial na nakaraan. Ang pamilya Marcos ay may mahabang kasaysayan ng kontrobersya, lalo na ang panahon ng martial law. Maraming tao ang nag-aalala na hindi pa ito ganap na natutugunan. Sabi ng karamihan, ipinataw ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. ang martial law na nagdulot ng malawakang paglabag sa karapatang pantao, pag-aresto ng mga oposisyon, censorship sa media. Maraming tao ang nawala, pinahirapan o napasla. Number 2. Korupsyon and illicit wealth. Napakaraming aligasyon ng katiwalian at pagnanakaw mula sa yaman ng bayan. Tinatayang umabot sa bilyong dolyar ang yaman ng pamilyang Marcos na nakuha sa hindi tamang paraan. Oops! Gusto mong mag-comment, kapatid? Sige nga, nang malaman namin ang inyong mga opinion. Maraming salamat po. Number 3. Kritikal na issue sa ekonomiya. Bagamat may mga positibong hakbang, patuloy pa rin ang mga problema sa inflation, unemployment at ibang economic challenges na nagdudulot ng mga pagdududa sa kanyang mga patakaran. Number 4. Political opposition. May mga partido at grupo na laban sa kanya na nagtutulak ng mga alternatibong solusyon at naglalantad ng mga pagkukulang ng administrasyon. Nakakalungkot nga ba? Number 5. Social media at public opinion. Ang malawak na diskurso sa social media ay nagiging daluyan ng mga opinion na kung minsan ay nagiging negatibo sa kanyang pamahalaan. Number 6. Demand for accountability. Para sa kaalaman ng karamihan, maraming tao ang nananawagan ng transparency at accountability at ang kakulangan dito ay nagiging dahilan ng pagtutol. Number 7. Political dynasties. Ang pamilya Marcos ay kilala sa kanilang patuloy na impluwensya sa politika sa Pilipinas na nagdudulot ng pagkabahala sa mga tao hinggil sa nepotismo at kakulangan ng tunay na pagbabago sa pamahalaan. Ang mga aspetong ito ay patuloy na nagiging sentro ng debate at pag-aalala sa kasalukuyang panahon. Kahit na may mga nagawang pinakamaganda ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ang mga isyong ito ay patuloy na nagiging batayan ng pagtutol at diskusyon sa kanyang pamumuno. Sa kabilang banda naman, narito ang ilan sa mga nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos na nagbibigay saya sa mga mamamayang Pilipino. Handa ka na ba, kapatid? Number 1. Infrastructure projects. Nagpatuloy at nagpalawak sa mga proyekto sa infrastruktura tulad ng mga kalsada, tulay at transportasyon na nagbigay ng mas maginhawang paglalakbay ng mga Pilipino. Number 2. Pagsuporta sa agrikultura. Para sa kaalaman ng karamihan, si Pangulong Bongbong Marcos ay naglunsad ng mga programa para sa mga magsasaka at mangingisda upang mapalakas ang kanilang kita at mapabuti
ang kanilang mga kagamitan. Number 3, healthcare initiatives. Pinabuti ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga serbisyong pangkalusugan, kabilang ang mga pagdaragdag ng pondo para sa mga ospital at pagbibigay ng mga bakuna laban sa COVID-19. Number 4, economic recovery programs. Naglunsad si Pangulong Bongbong Marcos ng mga hakbang para sa muling pagbuhay ng ekonomiya ng Pilipinas pagkatapos ng pandemya na nagbigay ng maraming trabaho at pagkakataon sa mga Pilipino. Number 5, social services. Pinalawak ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga programang panlipunan tulad ng mga ayuda para sa mga mahihirap at mga benepisyo para sa mga senior citizens. Mga minamahal kong kapatid, ang mga ito ay ilan lamang sa mga inisyatibong maaaring nagdulot ng positibong epekto at kasiyahan sa mga mamayang Pilipino. Hanggang dito na lang muna tayo mga kapatid at sana sa video na ito ay meron kayong natutunan. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. At huwag din niyong kalimutan na ang may malinis na kalooban ay walang kinatatakutan. Maraming salamat po. Excellency, allow me to thank you for accepting our invitation to visit my beloved country. For the past 75 years, our ties have developed comprehensively through various fields and various levels of engagement. We continue to stand side by side, proud of our shared history, committed to regional peace, and united by a common desire for a future marked by sustainable progress and stability in the Indo-Pacific. The Philippines is committed to sustain the positive trajectory of our strategic partnership with the Republic of Korea in all our engagements, and to actively cultivate collaboration in various areas of our cooperation. I would like to manifest our willingness to proactively work towards sustaining our cooperation and further deepening our unbreakable bond with the Republic of Korea. On behalf of my wife, my delegation, and myself, I first would like to extend my deepest gratitude to you and the citizens of the Philippines for your warm hospitality. It is my strong and firm belief that it is in Korea's direct national interest to see a more prosperous economy and a more stronger security of and in the Philippines. And in this regard, I believe that it is indeed a timely and legitimate move that we establish our strategic partnership on the occasion of my state visit to the Philippines, celebrating the 75th anniversary of our diplomatic relations.